Nakakatuwa lang na ilang Pasko na lumipas na magkasama tayo. At sana, sa lahat ng Paskong dadaan sa buhay ko, kasama kita, Mau. Mia Moore Tales presents Guanzon Series 1, The Governor I Met on Christmas. Written by August R. Hey, you okay? Nilingon ni Maureen ang boses ng isang lalaki na nagsalita sa kanya likuran. Hey, I think I'm lost. Hindi ko alam kung nasa ng banyo. Oh, Tumango ang lalaki. come, sasamahan kita. Medyo malayo lang ah. Open space kasi tong plaza, nasa Capitol Pancior. You can walk with your heels or should I get you some slippers first? The guy is indeed kind. Guwapo rin. Mula sa matangos itong ilong, manipis na mga labi, makapal na kilay, mahabang pilik mata at kulay ocean blue mga mata. He looks like a Turkish man. I'm good. I can walk with my heels. Sanay ako. Thank you sa pagtulong. Sagot niya. Magkasabay sila naglakad. I am Maureen pala. You can call me Mau. Nice to meet you, Mau. Isa ka ba sa judge na guest mamaya para sa Kislap Special kung saan may pageant? Ang Kislap Special ay kilalang event sa probinsya tuwing Pasko. Oo, judge ako. Ang cute ang program dito sa lugar niyo, no? Talagang December 25 ang date. Christmas sa Christmas nga naman. Decision ba to ng governor or mga staff? Desisyon ng lahat. Nagtanong-tanong kami ng opinion ng mga nasasakupan. Impresa na patango si Maureen. That's nice. What's your name by the way? Kanina pa tayo nag-uusap, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Are you one of Governor Guanzon's staff or... Hindi na niya natapos ang itatanong sa lalaki dahil may isang staff na lumapit. Naka-uniform ito. Gov, kailangan ka raw po sa office niyo saglit. Sabi nito sa kasama niya. Nanlaki ang mga mata ni Maureen. He's the governor? I'm sorry, hindi kita na-recognize. Mabait na ngumiti ang gobernador. It's okay, Mau. Understandable naman dahil hindi ka taga rito sa amin at hindi naman kailangan kilala talaga ako ng lahat. So, paano? Maiwan na kita. Binalingan nito ang staff na lumapit. Ikaw nang bahala kay Miss Maureen. Aakyat na ako. Akala kasi niya ay matanda na ang gobernador. Hindi naman niya akalain na bata pa pala. Nakakahiya tuloy rito. Isa siya sa guest at judge pero hindi man lang muna siya nag-abalang i-search man lang at i-familiarize sa mukha ng leader ng lugar na pupuntahan niya. My gosh, nakakahiya ako. Daing niya pagbalik sa waiting area sa gilid ng town plaza. Kinunutan siya na noon ni Sheila, kaibigan at manager niya. Ano nangyayari sa'yo, Mau? My gosh, nakakahiya, Sheila. Bakit nga? Halos itago na niya ang sarili sa likuran ng kaibigan. Parang bigla ay gusto na niyang umuwi at huwag nang harapin ang guwapong gobernador. Hiyang-hiya talaga siya. Bakit hindi ka man lang nag-effort na pakitaan ako ng photo man lang ni Governor Guanzon? Akala ko naman kilala mo. Oh, ano ba nangyari? Inapansin na naliligaw ako sa paghahanap ng banyo. Ayun, sinamahan ako not knowing na siya pala yung gov dito. Hindi ko man lang alam. Mabuti na lang hindi ako nagkwento ng kung ano-ano. Madaldal at feeling close pa naman ako. Nakakahiya talaga. Sa halip na makisimpatya ay malakas pang humalakhak si Sheila. Tuwan-tuwa at pumapalo pa sa table. Bakit ba kasi hindi man lang nag-search, no? O kaya tumingin man lang sa mga pictures na nakadikit dyan sa mga hallway para makilala mo. Akala ko kasi matanda ng governor dito because of the name. Yan! Natatawa pa ring Anito. Oh, paano mo naman nalamang siya pala yun? At saka don't worry, mabait naman si Gov. Sobrang approachable. Oo nga, ganun nga siya kaya akala ko staff lang ng Gov. Nakangusong Anya. Ramdam pa rin ang pag-iinit ang pisngi dahil sa hiya. Ayun, may lumapit na staff at tinawag siya kaya nakilala ko. Nakakahiya ka, Mau. Oo na nga. Maaga pa naman, almost 4 o'clock pa lang ng hapon kaya kaunti pa mga tao at nagre-ready pa lang yata ang mga candidates for Kislap Special Pageant ng probinsya. Magandang makeup ko ayoko na sobrang kapal, baka naman para akong baklang kulang sa aruga niyan. Paalala ni Maureen sa makeup artist na kasama ng team niya. Thank you. Hindi na sila makakauwi sa pamilya para mag-celebrate, baka sa New Year na lang siya umuwi sa pamilya.
Nauunawaan naman ng parents niya dahil dati rin namang beauty queen ng kanyang ina. Ang team niyang kasama ay galing sa parlor ng kanyang daddy. Mau, si Gob nasa labas. Nilingon niya si Sheila. Ha? Bakit? Lumipat na sila sa loob ng Capitol kung saan may kanya-kanya silang silid na mga kasama niyang guests at judges sa pageant. Nangungumusta yata. Pasukin ko ba? Ha? Of course, si Gob yun. Natatawan sa Adi Maureen. Baka sabihin, bisita tayo tapos kumakaasta. Kilala ko si Governor Guanzon, Mau. Hindi siya ganoon. Iginagalang niya ang mga desisyon ng mga tao sa paligid niya. Okay, pero papasukin mo na rin. Okay. Saglit lang siya naghintay at maya-maya ay pumasok ang manager niya kasama si Governor Guanzon. Inaayusan na lang naman ang buhok niya kaya mahaharap na niya na ito ng walang abala. Agad itong ngumiti na magtama ang kanilang mga mata. I'm sorry, nakabala ba ako, Mau? No, hindi, Governor Guanzon. May kailangan ka? Ang team niya ay pasimpleng nagtitinginan at nangingitian na may panunokso. Well, napadaan lang ako to check on you guys. Magsabi lang kayo kung may kailangan kayo. We have staff and helpers out there. Huwag kayo mahiya. Yes, Governor. Thank you. Si Sheila yon. Tumango ang lalaki. May pupuntahan lang ako sandali. I'll be back before the program starts. Okay. Nakangiting sagot niya dahil pakiramdam niya sa kanya ito nagpapaalam. Ingat po, Governor Guanzon. Tumango ito at ngumiti bago tuluyang tumalikod. At paglabas sa lalaki, ay agad siyang dinumog ng mga usisa at tanong. Nangunguna ang manager niya. What was that? Close na kayo agad? Sa'yo lang nagpaalam eh. Sabi sa labas sumilip lang sa mga room nila pero dito pumasok talaga at nagpaalam sa'yo, Maureen. Wala. Masyado naman kayo malisyoso. Sobrang hands-on lang talaga siguro kaya ganun. Grabe kayo. Pero kahit na anong dahilan niya, may panaka-naka pa ring panunokso sa kanya ang mga kasama. Hanggang sa magsimula na ang pageant. Ang ganda ng team. Paskong Pasko. The red and green and different colors that symbolizes Christmas are everywhere. Nakaupo si Maureen kasamang iba pang judges ang pageant sa mahabang table sa harap ng malawak na stage. Ang ganda na setup nila, no? The budget of the province is giving talaga. Bulong sa kanya ng katabing si Persephone. Reigning queen daw ito sa Kislap Special last December. Hindi talaga tinitipid kapag ganitong kasiyahan ng mga tao rito. Hindi ito judge, sadyang kasama lang nila sa table. Yeah, ang ganda-ganda nga. It looks like national pageant ang dating. Totoo naman, ang lawak ng entablado, ang liwanag ng mga ilaw, ang lakas ng sounds, at ang daming tao. Masyadong mabait at mapagbigay ang governor namin. Isa pang ibang mga nasa pwesto. Nakakatuwa nga dahil tila ba talagang nasa kabataan ng pag-asa ng bayan. Sila nagdala sa mga matitinong politiko na yan sa pwesto. At syempre, kasama ako sa mga bumoto. Tuwan-tuwa si Maureen habang nanonood at nag-judge sa pageant. Enjoy na enjoy siya. Magagaling at magaganda ang mga candidates. If ever, pwedeng ma-scout para sa national pageant. Really? Yes! Masayang anito. At saka alam mo ba, binata pang governor namin, pero hindi ko naman crush. Mas crush ko yung pangalawa niyang kapatid. Na-curious tuloy siya sa background ng ipinagmamalaking gobernador na lalawigan. Hi. Napatingala siya na may magsalita at umupo sa tabi niya. Oh, Gov, hi. Nalita ko, may emergency kasi sa bahay. Mahinang bulong nito sa kanya. Kanina pa nagsimula? Nasa talent portion na. Tahimik na si Persephone sa kaliwa niya. Nasa kanan naman si Governor Oscar Guanzon na siyang kumakausap sa kanya. Oh, patapos na pala. Mabuti na lang at hindi ako pumayag na mag-judge. Inaalala ko kasi na ganito nga, baka may biglang emergency. Tumangot-tango si Maureen habang pinapakinggan isa-isa mga sagot ng mga candidates. Magagaling din, mabibilis mag-isip. Masabihan nga si Sheila mamaya kapag may magustuhan siyang i-manage at i-train sa ilang kandidata na naroon. They're good ha? Komento niya. Napalingon sa katabing umingiti at kumakaway sa mga mamamayang napapadaan. May sinasabi ka, Mau? Hindi niya napigilan ng bahagyang mapangiwi. Busy ka, later na lang. No, ano nga yun? Umiling siya.
Sandaling tinalikuran ng gobernador nang i-introduce siya ng Master of Ceremony para magtanong. For the next candidate, your question will come from a business owner, model, and Miss International 2021, Miss Maureen Canyaberal. Kahit nasanay na siya sa pagharap sa maraming tao, ay hindi pa rin talaga nawawala ang pagiging introvert at mahiyain niya. Nahihiya pa rin siya kapag hahawak ng mikropono at magsasalita. Mabuti na lang at nairaos niya. After this, luluwas ba agad kayo? Tanong sa kanya ni Oscar. May kaunting salo-salo na inihanda si Mami. If you guys are not busy, pwede kayong bumisita. Not sure eh. Hindi ko pa niitatanong sa manager ko. Sila ba sasama? We can join naman, no problem with that. 10:00 ng gabi natapos ang program. Wala ring ibang sasama sa bahay ng gobernador dahil may kanya-kanyang schedules. Samantalang siya naman ay cleared ang schedule hanggang New Year. Hindi ba nakakahiya, Gob? Ako lang kasama mo tsaka maghahating gabi na rin. Nag-aalangan na talaga siyang sumama kanina dahil hindi makakasama ang team at manager niya. Mauuna na raw lumuwas sa mga ito. Pribadong lakad naman na raw yung sa kanya ngayon. Pakiramdam niya ay nananadya ang mga ito. Baka rin tulog ng parents mo, Gob, nakakahiya naman. Mahinang natawa si Oscar. Masyadong formal, Mau. Oscar is fine. Wala naman ako sa trabaho. Kapag wala sa trabaho, isang ordinaryong tao lang ako. Nasa hulihan sila ng van. May driver at bodyguard sa unahan. Alam mo ba sa bahay, kapag tinawag ako ni Mami na Gov, galit yun. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong niya. Bakit? Nakakatuwa naman yon. Alam mo agad kung galit na ba sa'yo o hindi eh. Oo, kahit na madalang na lang kami makumpleto, talagang kabisado pa rin namin si Mami. You know, I have 5 brothers. The youngest is still in college. Really? Oo, sa Manila nakabase ang iba pero bumabalik sila rito kapag walang trabaho. Nandito kasi sila Mami at Daddy. Minsan naman ang parents namin ang lumuluwas para makasama ang iba kong kapatid. How about you? Do you have siblings? Only child. Gusto ko nga sana na may kapatid kahit 2 pa na boys kaso nagtipid na sila Mami. Alam mo kasi may daddy sa feminine guy. Kuwento niya. She's sharing her stories to the man she just met and it felt okay. Parang natural na lang na nagkukwentuhan sila. Mabuti ka pa. 5 brothers? Ikaw bang panganay, Oscar? Yes, and then yung youngest nasa Cuarteros College. Hanggang sa makarating sa garahe ng isang bahay na may katamtaman laki, ay nagkukwentuhan sila. Inalalayan siya nitong makababa mula sa sasakyan. Careful. Thank you. Tiningala ni Maureen ang 2 palapag na bahay sa kanyang harapan. Hindi iyon matatawag na mansyon at hindi rin naman ordinaryong bahay lang. Cozy and welcoming. Bukas pa lahat ng ilaw kaya sa hinuha niya ay gising pa ang mga nakatira. Pagpasok nilang 2 ni Oscar sa sala, ay naroon ang ama nito nakangiti at ang ina naman nito ay lumabas mula sa kusina. Oscar, you're here, anak! Bati nito sa anak bago siya binalingan. Oh, you must be Maureen? Yes po, good evening po at Merry Christmas. Pasensya na po't masyado ng gabi, mga abala pa ako. Naku, hindi, halika. Hinila siya ng ginang patungo sa kusina. Kain na Maureen. Oscar, sabayan mo na bisita mo rito. Sumunod naman na lalaki. Nasaan ang mga kapatid ko, Mi? Pinaupo muna siya ng ginang sa harap ng dining table at saka hinainan. Bago nilingon ng anak, napaupo na rin sa tabi niya. Sino Oliver at Osiris umalis sandali, may pupuntahan daw. Ang kambal naman wala pa. Kanina ko pa nga kinukontak, wala naman sagot. Si Cairo nasa taas at may inaasikaso yata tungkol sa research papers niya. Nasaan pa raw ang kambal? Kunot noon tanong ni Oscar sa ina. Lagi na lang out of reach ang mga yun. Baka naroon sa tita Chin mo. Hayaan mo at baka may kalukuhan na namang ginagawa kasama sina Magnus at Orion. Lagi na lang pinagtitripan ng pinsan niyong si Chacha. Sinalinan siya ng binata ng pagkain sa plato. Thank you. Tumango ito. Ano pa, gusto mo ng juice or tubig na lang? Walang soft drinks dito, bawal kay Mami. No, hindi rin naman ako umiinom nun. Juice will do, Oscar. Salamat. Nang natapos silang kumain ay maghahating gabi na. Hindi sana siya kakain kaya lang ay nakakahiya naman sa magulang ng binata. Naghintay kasi talaga mga ito dahil nasabi na pala ni Oscar na may kasama itong darating.
At hindi nga niya alam kung bakit siya sumama ng walang tanong. Naka-oo na kasi siya bago pa man malaman na hindi makakasama ang ibang bisita. Mas nakakahiya namang i-cancel pa. Dito ka na magpalipas ng gabi, iha. Wika ni Ginang Clementine Guanzon. Masyado ng gabi para umuwi. Luluwas ka pa yata, ano? Opo pero I plan to book a hotel po kung hindi makakauwi ngayon. No need for that. Dito ka na magpalipas ng gabi. I will lend you some of my unused clothes. Kasi naman sa'yo yon at halos magkapareho tayo ng kaseksihan. Nakangiting anito. Bigla lang agad sumimangot dahil sa sumabad. Baka nung 15 kami. Pababa ng hagda ng isang lalaki na kahawig ni Ginang Clementine. Magtigil ka, Cairo. Bakit kising ka pa? Narinig ko kasing may bisita si kuya. Wika ni Cairo bago bahagyang ngumiti sa kanya. Hello, Merry Christmas. Tuluyan itong bumaba ng hagdan at nakipagkamay sa kanya. My name is Cairo. Wala si Oscar. Pinag-aayos ng ina ng kwarto nito at doon daw siya matutulog samantalang sa living room ang lalaki. Hi, Merry Christmas din, Cairo. Maureen Canyaveral. Hindi nagdadala si kuya ng bisita rito sa bahay kahit na anong okasyon. Yung birthday party nga niya bukas sa Cafe Tanawi ng venue para hindi raw rito sa bahay pumunta mga bisita niya. Kuryosong pahayag na lalaki. You must be special Stop that dummy. Anang boses mula sa itaas ng hagdan. Oh, Kuya Oscar. Hi, nagsasabi lang naman ako na totoo. Mabilis ang bumaba si Oscar at akmang lalapit kay Cairo nang mabilisan nakapagkubli ang huli sa likuran ni Mrs. Clementine. Mayakay sa bisita para kayong mga bata. Saway ng ginang sa mga anak. Iha, Maureen, halika. Ihatid kita sa silid ni Oscar para makapagpahinga ka na. Madaling araw na rin. Hindi po ba nakakahiya kay Gov? I mean, matutulog siya sa couch? Hindi yan. Papasok yan sa kwarto ni Cairo kapag naisipan. Sambit nito bago siya iginiya paakyat sa hagdan at papasok sa loob ng isang minimalist design na kwarto ng binatang gobernador. Sandali lang at kukunin kong ipamamalit mong damit. Thank you po, Mrs. Guanzon. Nakialam na si Maureen sa banyo ng kwarto. Ginamit niya pa ang roba na nakasabit sa likod ng pinto ng CR. Paglabas niya ay saktong may kumatok sa pinto. Oscar, hi. I'm sorry, nakailam na ako sa mga gamit. I feel so sticky that... Nakasandal ito sa hamba ng pinto. Pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. It's alright. No need to feel sorry. Bisita kita, that's normal. Hindi pa bumabalik si Mommy? No. Tumango ito. Sige, pupuntahan ko. May unused toothbrush pala sa cabinet sa loob ng banyo. You can use it too. Yeah, thank you, Oscar. No worries, I'll be back. Nang umalis ito ay dahan-dahang sinara ni Maureen ang pinto ng kwarto bago sumandal sa likod niyon. Gosh! Para siya nawala ng lakas. Nanatili siyang tulala sa kisame at nang mahimasmasan ay bumalik sa banyo para magsipilyo. Sakto namang paglabas niya ulit ay may kumakatok. Yes? Your clothes. Thank you. Saglit itong tumitig bago tumango. Good night. Night. Ilang minuto na siyang tapos magbihis at nakahiga na sa kama ay nanatili pa ring mulat ang mga mata niya. Hindi siya dalawin ng antok kahit 2:00 na ng madaling araw. Sumasakit lang ang mata niya kapag pinipilit na matulog. Inis siyang bumangon. What's with you, Mau? Hindi naman uso sa kanya ang namamahay. Kahit nga sa kotse ay nahihimbing ang tulog niya. Sa wakas ay nakatulog din siya bandang 4:00 ng umaga. Nakakahiya tuloy lumabas nung magising siya dahil 10:00 na. Pero kailangan dahil nakatanggap na siya ng 10 missed calls mula sa Daddy Jake niya. She calls him back. Daddy, good morning. What's up? Where are you, babaita? Kagabi ba nakauwi ang team mo pero missing in action ka? Sanay na siya sa mga baklang salita ng ama. Naimbita kasi ako ng governor dito, Dad. Nakakahiya naman tumanggi. I'm at his house, by the way. Pero pauwi na rin po ako. At bakit ka naman sumama, Ber? Baka naman natipuhan mo, gaga ka. Malanding to. I'm gonna tell this to your mom. Malakas siya napahalakhak dahil sa mga remarks ng ama. Imbis na magtampo dahil sa mga words nito ay natatawa na lang siya.
Paano ba naman ay sanay na siya? Ganoon din mag-usap ito at ang mami niya. Sige, para masisi ka rin, Daddy. Pauwi na rin naman po ako. Pasundo na lang ng chopper para mabilis. Bumiyahe ka, bahala ka sa buhay mo dyan. Dad! Oo na nga. Singhal nito sa kabilang linya. Matitiis ba naman kita, pareho tayong maganda. Tinapos na niya ang pakikipagbulahan sa ama para makababa at makapagpaalam sa mga Guanzon. Nakakaabala na siya ng lubos sa pamilya. Pagbaba ay si Mrs. Guanzon agad ang nadatnan niya sa ibaba ng hagdan. Nagwawalis ito. Good morning po. Pasensya na po, tinanghali po ako ng gising. Masuyong umiti ang ginang. Sinanyasan siyang tumuloy sa pagbaba ng hagdan. Good morning, Mau. Huwag mo alalahanin yon. Natural lang na tanghali gumising dahil late na natulog. At saka you're a model, right? A beauty queen. Opo. Inalalayan siya nito hanggang sa kusina. Ibig sabihin ay halos wala kang pahinga kung ganoon. Negosyante ka rin? Yung business po ng dad ko, ako nang humahawak. Pasensya na Ito kasing si Cairo ay nag-search ba tungkol sa'yo dahil na-curious. O ano palang gusto mo? Kape, gatas, Milo? Gatas na lang po. Ako na po magtitimpla, nakakahiya po. Hindi. Marahan siya nitong itinulak paupo ulit. Ako na. Salamat po. Alam mo kasi yung sinabi ni Kai kagabi? Totoo yon. Hindi nagdadala ng mga kaibigan o kahit na sinong anak kong panganay rito. Kaya nagulat kami nung kasama kanya. Agad na nag-init ang pisngi niya. Nahihiya naman siya. Ayaw naman niya yung bigyang kahulugan. Kung hindi lang naman kasi nag-decline ng iba niyang kasama, ay hindi lang siyang kasamang umuwi ng Governor Oscar Guanzon. Nag-decline lang po kasi yung iba naming kasama kaya, oo nga pala, magang umalis si Oscar para pumasok sa Kapitolyo, pero bumili muna yun ng damit para sa'yo. Baka raw uuwi ka na kasi. Opo, tinawagan na po ako ni Daddy. Hindi ka na ba a-attend sa birthday party ng anak ko? Napaisip si Maureen. Baka hindi na po. Sige, hindi kita pipilitin. Nang matapos siyang kumain ay nagtanong ulit ito. May sasakyan ka ba patungo sa Balanacan Port o may susundo sa'yo? Patungo naman sila sa sala. Hindi talaga siya iniiwanan ng ginang. Pwede kitang ipahatid. Umupo silang dalawa sa couch na magkatabi. Ipapasundo raw po ako ng chopper. May malawak na lugar po ba malapit dito para lapagan? Sa likod, malawak yon. Private golf course ng asawa ko. Nagsasalita pa si Ginang Clementine pero hindi na maintindihan ni Maureen dahil napako ang tingin niya sa mga photo album sa ilalim ng center table. Iha? Po? Sorry po, may sinasabi po kayo? Nginitian siya nito. Gusto mong tignan? Tanong nito na tinutukoy ay ang mga photo albums. Pwede po ba? Of course, sure. Na-curious siya sa itsura ni Oscar nung baby pa ito, pero wala siya makitang baby picture ng governor. Puro lang ang 5 nitong kapatid. Bakit po walang baby picture si Gov? That's because he's adopted. Nakangiting anito. May pagmamalaki pa nga sa boses na para bang sinasabi na proud itong inadap ang lalaki. Po? Yes. I was still in college when I saw him on the street. Sa Manila ako nag-aral, you know? Pagsisimula nito ng kwento. 9 years old siya noon, nakikita ko nangunguha ng pagkain sa basurahan. Minsan nanghihingi sa mga tao at minsan din ay nagnanakaw sa tindahan. Nahuli ko siya. Takot na takot nga dahil akala isusumbong ko sa pulis. Hindi niya akalain na may ganoon palang pangyayari ang gobernador nung kabataan nito. Akala pa naman niya ay totoong Guanzon ito. Since that day, sinabihan ko siyang abangan ako lagi sa tapat ng gate ng Almonte International School at aabutan ko siya lagi ng pagkain at pera. Nakakatuwa naman ang batang yon dahil sinishare din niya sa ibang mga batang lansangan kung ano man ang ibinibigay ko. And then, when I graduated, saka ko siya legally inampon. That was awesome po. Napakabuti naman ang puso ng ginang na ito. Hindi niya maaro kung hanggang saan pa ang kaya nitong gawin. And then while reviewing for board exam as a teacher, nagpakasal naman kami ng long-time boyfriend ko na asawa ko na ngayon at nag-anak din naman kami agad, si Oliver.
Don't worry, mamimit mo rin ang mga anak kong sutil next time. Mga wala ngayon hindi man lamang umuwi. Ilang minuto pa sila nagkuwentuhan hanggang sa dumating ng kanyang sundo. Pasakay na sana siya sa chopper nang dumating si Oscar. Nakasuot ito ng dark blue polo shirt, black pants at sandals sa panlalaki. Hi, thank you for the warm welcome sa amin ng team ko, Governor Guanzon. It was really nice meeting you. Anya rito. Bahagya itong tumango, hinihingal pa. Aalis ka na? Tumango siya. Okay, ingat. Nagkapalitan pa sila ng social media accounts at numbers bago siya tuluyang umalis. Hindi na niya namalaya ng mga araw matapos ang pangyayaring yun. Ang alam lang niya, simula na magkakilala sila ni Oscar noong Pasko, nagkakausap na sila lagi. Tulad ngayon, ka-video call niya ito. Nasa office ka? Tanong niya rito. Katatapos lang ng session, paluwas ako mamaya. I'm attending the monthly meeting. You're in your shop? Oo, wala namang kasing ganong schedules ngayon para sa modeling. Sinabihan ko si Shella na huwag niyang tumanggap ng sunod-sunod na schedules para makapagpahinga muna ako. That's good. Ikaw ba? Baka naman dyan ka na naman naglalagi at hindi na umuwi sa inyo. Mapapagalitan ka talaga ni Tita Clementine yan. Minsan kasi ay nagsusumbong sa kanya ang ginang. Umuwi naman, saglit nga lang. Mahina siya natawa. Lagi na lang. Hanggang sa nagpatuloy pa ang mga araw, napapadalas ng luwas si Oscar at sa kanya tumutuloy sa kondo niya. May mga dalang pasalubong o di kaya ay bulaklak at mga tsokolate. Ayaw niya mag-assume ng mga bagay-bagay kaya hinahayaan niya ito. Nandito ka na naman? Nakasimangot at saad niya sa binata nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Kumiti lang ito saka iniabot sa kanya ang arrowroot cookies galing sa probinsya. Pasalubong, alam kong paborito mo to. Dinadaan mo ko sa mga pagganyan mo ha. Ano na naman sadya mo rito? Wala kang meeting, sinasabi ko sa'yo. Halos ma-memorize sa kasi niyan schedule ng binata. Nagkibit-balikat ito saka umpo sa couch sa maliit na living area ng kondo. Binibisita ka, masama ba? Nginusuan niya ito. May scheduled shoot ako ng commercial. Sasama ka or dito na muna? Mabilis lang naman siguro yun. Pagmamaneho kita. Ha? May driver at bodyguard naman ako. Dito ka na muna. Magpahinga ka, babalik din ako agad. Nakapikit itong tumango. Hindi na nagsalita. Umalis na rin naman siya dahil malapit ng call time niya. Driver at isang bodyguard lang lagi ang kasama niya. Nasa studio na si Shella nang dumating siya. Ang akala niyang mabilis sa taping para sa isang commercial ay inabot ng alas 8 ng gabi. Nagmamadali tuloy siyang umuwi. Oscar? Nakadibang ilaw sa sala. Nasaan ka? Naabutan niya ang binata na nakahiga sa kama niya. Naalimpungatan ito nang bumukas ang pinto at maupo siya sa tabi nito. You're here. Sorry natagalan, kumain ka na? Sa halip na sumagot agad ay umusog ito papalapit at saka yumakap sa kanyang baywang. Nakabaon ang mukha sa kanyang likuran. Nagluto ako para sana sabay tayo mag-dinner. Kaso mukhang nakapag-dinner ka na. Paano mo nalaman? Sa IG post sa manager mo. Tunog nagtatampo ito. Hinaplos niya matipuno nitong braso. Sasamahan kitang kumain. Come on, ako na maghahain. Mas lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. Later. Oscar? Can I court you? Ha? His voice is muffled, that's why she can't fully understand what he said. Ano yon, Car? Nang bumangon ito at harapin siya ay hindi naman makatingin. Parang nahihiya. Namumula rin ang bahagya ang tainga. Ano yon? Let me court you, Maureen. It's not a question. It's a statement. Ngayon mo lang talaga ako naisip tanungin ano. May payakap-yakap ka na at malayang-malaya kang gumalaw dito sa kondo ko. Tinawanan lang siya ng lalaki. At noon namang naliligaw ito at sinagot niya ay saka naman sila naging awkward sa isa't isa. Ngayon pa talaga sila nagkahiyaan samantaling dating walang label ay sweet sila. Mabuti na lang nung aabot na sila sa 2 buwan ay muling bumalik ang pagiging clingy ni Oscar at hindi na rin siya nahihiya dito. Hanggang sa hindi niya namalayan na halos mag-iisang taon na mula nang dumating ito sa buhay niya. I'll be in Australia next week for a project.
Paalam ni Maureen sa kasintahan isang hapon. Kausap niya ito sa video call. Nakauwi ka na? So, hindi ka na muna babalik ng bansa. Diretso ka na sa Australia? Nasa Morocco kasi siya para samahan ang nanalong queen. Hindi kailangan pero nang imbitahin siya ay pumayag siya. Yes, wala rin naman akong schedule dyan kaya pasyal muna dito and then saka babiyahe. But Morocco to Australia is just 21 to 24 hours travel. Pwede ka naman dito muna and then saka na bumiyahe patungo sa Australia. Ang laki-laking tao nito pero sobrang clingy at pababy rin minsan. Ang napapansin lang niya kay Oscar ay may pagka-territorial at possessive ito. Kailangan ay alam lahat ng pupuntahan niya kaya inutusan niya si Sheila na bigyan ito ng schedule niya buwan-buwan. Bakit? Sayang naman ang stay ko rito. Mamamasyal na rin muna ako. What? Di mo ba ako namimiss? Maureen, I wanna hug you. Napahalakhak siya. Mabuti na lang at nasa hotel room na siya. Nakakahiya namang mapansin na mga kasama niya na tuwan-tuwa siya sa pabebe niyang boyfriend. Hindi ka ba pwedeng mag-travel? Ikaw na lang sumunod dito sa akin. Ay, marami pang papeles na asikasuhin. Kailangan pang mag-clearance para makalabas ako ng bansa. Though I can pull some string but that's against my principles, baby. Okay lang yan. Pagbalik ko, sa'yo ako uuwi. I did promise na dyan ako magsa-celebrate ng Christmas, right? Pag-aalo niya sa kasintahan. Nasa opisina ito dahil 10 pa lang ng umaga sa Pilipinas. He's wearing a green polo shirt. Napapansin niya na mahilig ito sa polo shirt. Laging ganoon ang suot nito kapag nasa trabaho. Parang lahat ng kulay ng polo shirt ay nasa walk-in closet na nito. Ibig sabihin, next month ka pa uwi? Malakas na naman siya natawa. Oo yata. Maayos naman ang kanilang relasyon nung una. Kahit na parehong busy sa trabaho, na minsan ay halos wala ng oras para magkita, nagagawa pa rin nilang unawain ang isa't isa. Don't joke around like that, Mawa. Nagseryoso na siya. Tagagalit na naman kasi ito. Ang hirap pa naman suyuin lalo na't magkalayo silang dalawa. No joke, baby. Lunch ka na, Car. Lalabas ka ba o nagpabili na lang? Wala na ito sa mood. Papabili na lang. May mga proposals akong kailangang basahin at i-approve. Alright. Kain ka na muna. I will call again later. We're gonna eat dinner at a nearby restaurant. Sino kasama mo? Sina Sheila sa team and then the reigning queen and her team din. Why? You want me to take photos para proof? Umiling ito. No need. I trust you, baby. Alright, I love you. Love you too. At tulad ng pangako ni Maureen sa kasintahan, ay magpapasko siyang kasama ito. 3 days before Christmas pa lang ay nasa probinsya na siya. Baby, should I place my gifts sa my Christmas tree? Tanong niya sa binata. Katatapos lang kasi nila mag-ayos at naalala niyang may mga regalo nga pala siya. Saka yung mga gifts para sa kids kapag nagkislap, saan mo nilagay? Hindi siya kasali sa kislap sa taong yon. Audience lang siya. Pero may mga regalo naman siya para sa mga bata. Kids edition daw kasi this year. Kwarto, saan ba dapat ilalagay? Sa isang araw pa naman yung dadalhin sa Capitol. Ginasuan niya ito sa kainirapan. Sinama naman siya nito ng tingin. What? Sama ng tingin ah? Hindi agad siya nakalayo kay Oscar nang lumapit ito at subukan siyang yakapin at kilitiin. Talaga ba, ha? Wait! Malakas siyang tumawa at pilit na kumakawala rito. Oscar, tigilan mo nga! Napahiga na lang silang pareho sa carpet pero patuloy siya nitong kinikiliti sa tagiliran at sa leeg at dama niya sa batok niya ang bigote nito. Ayoko na! Oscar, tama na, stop! I can't breathe! Car, please wait! Hindi pa talaga siya nito titigilan kung walang nagsalita mula sa pinto ng bahay na mga Guanzon. Diyan pa talaga kayong dalawa naglampungan. Ang MMA fighter yon na kapatid ni Oscar. Umayos ang upo si Oscar sa carpet bago siya inalalayang makaupo rin. Pinagpaganyan nito ang mga dumikit at dumi sa braso niya. Crisander, mabuti at naisipan mong umuwi na walang bangas. Tapos si Mami naman ang babangas sa akin. No way. Nasaan nga pala si Mama at Dad? Tumayo na siya tinulungan ng babaeng kasunod nito na maraming bitbit. Let me help you. Thank you, Miss Mao. Ang ngiti nito sa kanya ay agad na napalitan ng irap at ngiwi ng magawi sa pwesto ni Chris na nakadekwatro na sa couch.
Nakakairita talaga yung lalaki na yan. Akala yata kasing laki ng katawan niyang katawan ko. Mahina siya natawa. Therapist ka niya? Oo, mga 6 months na. Nagpapasalamat nga sa akin yung manager niyan dahil ako lang daw nakatagal ng 6 na buwan. Sobrang sungit daw kasi. Nahinto lang ang kanilang pagkukwentuhan ng therapist dahil tinawag ito na Chris. Lumapit na lang ulit siya kay Oscar na nakasimangot na habang halos masira ng mga regalo na inilalagay sa ilalim ng malaking Christmas tree. Simangot ka na naman? Iniwan mo kasi ako mag-isa rito sa ginagawa. Singhal nito na tinawanan lang niya. Tapos ka na makapagkwentuhan sa babae ni Crisander? What? Umupo siya sa tabi nito. Ipinahinga ni Maureen ang palad sa ibabaw ng hita ni Oscar. Nababaliw ka na naman dyan. Sumapit ang Pasko. Tumawag muna siya sa magulang para bumati. Nasa labas siya ng bahay ng mga Guanzon. Nagkakasiyahan ang mga ito sa loob. Tuwan-tuwa si Mrs. Clementine dahil kompletong 6 na anak nito ngayong taon. Mau, you done? Hmm? Malapit na mag-12, tapos ka nang tumawag sa parents mo? Tanong ni Oscar habang naglalakad papalapit sa kanya. Tara na sa loob, it's cold out here, baby. Dan, nag-message lang ako sa team ko to greet them. Sabay silang pumasok sa loob. She celebrated Christmas together with Governor Oscar Guanzon's family. Masaya naman. Sa wakas ay nakilala na niya ng personal ang iba pang kapatid ng kasintahan. Madaling araw nang natapos ang celebration. Magkayakap silang nakahiga sa kama. Hindi pa rin makatulog. Mau, let's get married. Natilihan si Maureen. Ilan segundong hindi nakakilos dahil sa narinig sa binata. Ano? Oscar, being a Guanzon, a possessive and territorial governor, already wants to mark his territory. Let's get married, baby. I cannot take this anymore. Hindi ko na kaya magkalayo tayo dahil sa trabaho mo. Kapag kasal na tayo, lagi na kita makakasama. Hindi mo na kailangang magtrabaho pa. Ako nang bahala sa pamilya natin. Malalim na bumuntong hininga si Maureen bago dahan-dahang kumalas sa yakap ni Oscar at saka umupo. Sumandal siya sa headboard ng kama. Oscar, bakit bigla-bigla naman yata ang desisyon mo? Umupo na rin ito paharap sa kanya. Ayaw mo ba? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo na ikakasal sa akin, Maureen? Hinawakan niya ang palad ng lalaki pero mabilis lang nitong binawi yon. Laylay ang balikat nito pero may kung anong dilim sa aura. Galit ito, alam niya. Car, hindi naman sa ganoon. Hindi dahil hindi ko nakikita ang sarili ko sa future na kasama ka. It's just that, Oscar, hindi ba masyado pang maaga? Ano maaga? 1 taon na mula na magkakilala tayo at ilang buwan na rin ang relasyon natin. Hindi pa ba sapat yun para planuhin naman natin ang kasal? Or you're just not sure in this relationship? Hindi Oscar, ano ba? Pilit niyang hinahagilap ang 2 palad dito. Hindi pa ako handa. I hope you understand me. Marami pa akong plano, Oscar. I'm sorry. It's okay. Marahan siya nitong hinila para yakapin na mahigpit. Ibinuo nito mukha sa kanyang buhok bago malalim na bumuntong hininga. It's all right, love. I'm sorry. Pasensya na kung masyado akong nagmamadali. It's just that I love you so much. Mahigpit din siyang yumakap sa katawan ng kasintahan. Mahal din kita, Oscar. Kahit masakit ay ayos lang naman daw sa binata, pero naging mas mahigpit ito na nasasakal na si Maureen. Lahat na lang ay pinagseselosan nito kaya hindi na siya halos makakilos ng maayos sa trabaho. May 2 security itong kasama niya at nagre-report dito na lahat ng kanyang kilos. Oscar, bakit kailangang dagdagan ng security ko? Kausap niya si Oscar sa telepono. Nasa Taiwan siya para sa isang project. Ayos naman na sa akin yung isa lang. No, kailangan mo yan, Mawa. Wala siya nagawa kundi ang sundin ang gusto nito para lang wala silang away. Kapag kasi kinokontra niya si Oscar ay agad itong nagagalit at kung ano-ano ang sinasabi. Tulad na lang kung sana raw ay pumayag na siya magpakasal ay hindi na raw ito gagawa ng mga bagay na hindi niya gusto. Alright, wala na akong sinabi. After your schedule, umuwi ka na. Ha? Kakasimula pa nga lang ng shoot? Baka mga 2 to 3 weeks ako rito. Bakit? May pupuntahan ba tayo? Wala naman. I just miss you so much. Napangiti naman doon si Maureen.
Kuhang-kuha mo talagang kiliti ko, Oscar. Alam na alam mo kapag galit na ako eh. Of course, kilalang kilala na kaya kita. Halakhak nito. Wait, you're mad? Sino hindi magagalit sa mga pakikialam mo sa akin? Akala mo hindi ko malalaman na pati mga schedules ko overseas? Nagagawa mong tignan at kung ayaw mo'y gagawa ng paraan? Oh, Anong oh? Sa sobrang possessive ni Oscar, pati ang trabaho niya ay pinapakialaman na gamit ang connection nito. Nang makauwi siya galing sa Taiwan ay nakapagtataka na wala ng offer ulit sa kanya sa ibang bansa. Kung may brand man o commercials, TV shows o guesting ay sobrang dalang. Sheila, wala bang overseas? Nagtataka na talaga siya. Hindi naman sa naghahanap siya. Iniisip na nga rin niya na baka hindi na siya in demand pero meron pa namang nagme-message sa kanya. Hindi ka ba tumatanggap sadya? Wala talagang offer. Yung local brands nga madalang din. Oh, okay. Wala naman siya magagawa doon. Nakakahinayang. But on the other hand, nakakapag-focus siya sa business niya. Hanggang sa malaman niyan dahilan. It was all because of Governor Oscar Guanzon. She confronted him at sinabing maghiwalay na lang sila dahil nasasakal na siya. Talagang bumiyahe siya patungong probinsya para lang makausap ito. Naabutan niya ito sa isang hotel. May event daw kasi. Totoo ba, Oscar? Gigil na bulong niya habang naglalakad sila papasok sa isang presidential suite. Ano ba talagang gusto mong mangyari ha? ano bang mga pinagsasasabi mo, Maureen? Uuwi ka rito, bigla kang susulpot tapos galit ka. Akala ko pa naman kaya ka umuwi dahil miss mo na ako. Inis niyang inihagis ang clutch bag sa ibabaw ng malaking kama. Saka nakapamaywang na hinarap ang gobernador na nakasuot ng pink na polo shirt. Talaga bang hindi mo alam, Oscar? Excuse me? Kunit na kunot na ang noon nito, ngunit hindi naman tumataas ang boses. Nananatiling malumanay sa kanya. Linawin mo, Maureen. I can't understand you, baby. You manipulated my schedules. Sukat sa narinig ay bahagyang nagliwanag ang mukha nito. Ngumiti at tumango sa kanya. Yes, I did. Lalo nag-init ang ulo ni Maureen. Ramdam niyang namumula na siya sa galit. And you're very proud of what you did, ha? Hindi na kita maintindihan, Oscar. Bakit? Bakit mo nagawa yon? Akala ko ba nauunawaan mong desisyon ko at handa ka maghintay? Yes, but I'm scared. Scared of what? Talaga natakot ka pa sa lagay na yan, ha? Nakailam ka ng schedules ko, pinakailaman mo ang trabaho ko. Pero natatakot ka pa nun, ha? Ano bang ikinakatakot mo? Baka iwan mo ko eh. Napahilamos na siya sa mukha dahil sa sobrang konsumisyong nararamdaman. Damn it, Oscar! Binibigyan naman kita ng assurance, ha? Ay, Oscar naman eh. Kulang pa ba? Kahit naman na hindi ako pumayag na magpakasal sa'yo, hindi ko naman sinabing ayoko talaga, di ba? We can get married but not now. Ginagawa mo ba to dahil doon, ha? Sa sobrang inis ay napaiyak na lang siya. Akma siya nitong lalapitan pero umatras siya. Stop! Huwag kang lalapit, please. Umiigting ang panga nito. Nakakuyom ang dalawang palad. Matalim ang mga tingin. I just want to make sure na hindi ka aalis. Hindi ka makikipagwalay. Hindi mo ako ipagpapalit sa trabaho mo, Mawa. What? Umiling ito saka inihilamos ang palad sa mukha. Tila ba nahihirapang sabihin ang tunay na dahilan ng biglang pagbabago nito. Hindi mo maiintindihan. Then tell me! Uunawain ko, Oscar! Hiyaw niya sa garalgal na boses. Wala naman akong ibang ginawa kundi unawain ka, di ba? Kaya anong ibig sabihin na hindi kita maiintindihan ngayon? Tumungo ito, nagbuntong hininga. At nang muling iangat ang mukha ay direkta niyang nakita ang paglambing ng mga mata nitong namamasa dahil sa luha. She's just like you, Maureen. A beauty queen. Doon niya nalaman ang insecurities nito patungkol sa usaping pag-ibig. Beauty queen din daw ang naging girlfriend nitong una at sa sobrang luwag naman ito sa relasyon ay iniwan ito at naganap ng iba na nasa pageantry din. Kahit anong pagmamakaawa ko, hindi siya nakinig. She chose her career over me. Ano nga ba naman ako noong mga panahong yun? Nagsisimula pa lang sa daang gusto kong tahakin. Ang pagpupolitika. Para mapatunayan sa lahat na hindi lahat ang nasa politika ay corrupt. That's my goal, but beside that, she's also my goal. Gusto kong maabot siya.
Maging pantay kami na estado para maaya ko siyang pakasal. But she rejected my proposal. Nanatili siyang tahimik na umiiyak. Nakikinig sa kinikimkim nitong insecurities. Sa kinikimkim nitong takot at pangamba. Pero hindi ko pa rin siya napigilan. Kaya nung tanggihan mo ko, takot na takot akong baka maulit, Mawa. Wala kang tiwala sa akin, Oscar. Mariin itong umiling. Umamba na naman lalapit na sa pagkakataong yun ay hinayaan niya. Halos maglumuhod ang binata sa kanyang harapan. Nakaupo na kasi siya sa paanan ng kama. It's not like that, baby. Kaya nag-aya ka agad sa akin ng kasal hindi pa man tayo nag-iisang taon. Dahan-dahan itong tumango. Yes. Oscar, No. mabilis at mahigpit itong yumakap sa baywang niya. Hindi ako papayag. Pero hindi nun mapipigilan ang pakikipaghiwalay niya sa binatang gobernador. Kailangan nila mag-grow at mag-heal ng hindi magkasama. Lalo lang tayo magkakasakitan kung patuloy tayong ganito, Oscar. Hindi na mauulit, mahal ko. Just don't break up with me, please. Para na itong batang ayaw paiwan sa ina. But this is the only way for you to heal and trust me fully. Hindi naman ako lalayo. Hindi ako aalis. Yun nga lang, hindi na tayo palagi magkakasama muna. Oscar, makinig ka. If destiny is really on our side, makikita pa rin tayo. Kung tayo talaga hanggang sa huli. Please. Maayos sila naghiwalay at nagkasundong magpapalamig muna para maging maliwanag at maayos sa mga desisyon sa buhay. Nangakong pagbibigyan ng tadhana ay muling itutuloy ang nasimulan. Nangako rin si Oscar na aayusin ang sarili at ang insecurities ito para hindi na maging hadlang sa kanila kung muling magtatagpo ang landas nila. And just like that, months have passed like a blink of an eye. Kasalukuyang nasa Colorado si Maureen. Doon na muna siya nag-base para makalayo-layo muna. Si kuya na naman yan. Puna ni Chris nang maabutan siya nitong nasa account na naman ni Oscar. Hindi naman yata si Oscar ang nag-handle ng account na yon. Hindi mo kasi ako binabalitaan kapag nakakausap mo siya. Singhal niya sa kapatid ni Oscar na si Crisander. Hindi niya malaman kung bakit bigla ay ganoon na sila ka-close. Nagkagulatan kasi sila nung isang magazine shoot niya dahil ito magiging kapareha. A beauty queen and a fighter and title sa front page. Simula noon ay lagi na sila nakikita. May issue nga silang dalawa ngayon. Magkasintahan daw silang dalawa. Nagtatanong ka ba? Hindi, pero dapat alam mo na yon. Do I really need to ask first? Napakamanhid mo naman pala. Anya bago i-exit ang social media dahil wala namang bago roon. So, uuwi ka this coming December? Sinimangutan siya nito. Bakit? Sasama ka ba? Hindi ko alam. Kibit-balikat ang sagot ni Maureen. Baka hindi lang ako pansinin ng kuya mo. Nakakahiya naman. Pag-isipan mo, 3 months pa naman. Natahimik silang dalawa. Naroon sila sa kondo niya, nakatambay sa teres at talagang parang mag-best friend na. Ganun yata ang mga Pinoy kapag nasa ibang bansa. Nagiging close kasi bihirang makakita roon ng kalahi. Mau, paano kung may iba na si kuya pagbalik mo? Out of nowhere ay tanong ni Chris. Hindi ko sinasabing may iba na nga. Hindi maghahanap ng iba yon. May usapan kami. Confident ang sagot niya sa kamay, taga-sumbong siya. Pero kung meron nga, then I will respect his decision. Pero masasaktan ka. Of course. Ano namang akala mo sa akin, manhid? Masasaktan ako pero tatanggapin ko. Magiging masaya na lang ako para sa kanya. Pero ang confident mo ron sa part na hindi naghahanap ng iba, no? Paano ba naman? Si mami ang napili mong kakampi. Napahagikik siya. Basta ako, sasabihin ko sa'yo, Mau. Ikaw ang gusto ko para kay Gob. Mahal niyo naman ang isa't isa. Nakulangan lang kayo sa tiwala. Hindi kulang ang tiwala ko sa kanya. Siya ang kulang ang tiwala sa akin. Isa pa, kailangan niya muna mag-heal sa naging karelasyon niya bago ako para hindi niya sa akin ibinubunto ng lahat. Kaya kahit mahal ko siya, kailangan muna namin maghiwalay. Maigi na to kaysa saktan namin ang isa't isa. Hindi siya nakauwi na mag-December. Ang mga magulang niya ang bumisita sa kanya sa ibang bansa.
Sunod-sunod kasi ang project na dumarating sa kanya. At nang magbagong taon, hindi niya akalain na mapapauwi siya ng wala sa plano. Pagdating sa airport ay diretso siya sa building ng Almontes Fashion para sumakay sa chopper na patungong probinsya. Mau, anak! Si Mrs. Clementine ang sumalubong sa kanya pagbaba niya sa chopper. Bugto ang mga mata nito. Tita, may deepest condolences po sa family niyo. The former mayor of the town, Luke Guanson, died. Ang lolo ni Oscar sa father's side. Hindi man niya ito nakilala ng personal, ay nagmamadali siyang umuwi para damayan si Oscar. Alam niya sobrang sakit na nangyari para sa binata dahil idol na idol nito ang matanda. Halos hindi namin makausap si Oscar, iha. Nagkukulong sa kwarto niya. Sa bahay na mga Guanson lang nakaburol ang former mayor. Ayaw sa chapel dahil yun daw ang bili na matanda. Naroon ang mga anak ni Tita Clementine pero si Oscar ay wala dahil nga raw nasa silid ito. Si Oliver ay wala rin. Hindi pa rin po nahahanap si Oliver. Problemado itong bumuntong hininga. Ay, hindi pa. Mag-iisang linggo na. Tiwala lang tita, makikita rin siya. Bahagya siya nitong itinulak paakyat sa hagdan. Puntahan mo na si Oscar, iha. Kagabi pa yung hindi kumakain. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan patungo sa kwarto ni Oscar. Marahan siyang kumatok pero walang sumasagot sa loob, kaya naglakas loob na siyang pihitin ang doorknob at bukasyon. Oscar? Wala ito sa kama. Hinanap niyang binata at natagpuan ito sa banyo. Oscar, anong ginagawa mo rito? Malamig ang tiles. Saglit siyang sinulyapan ng namumula nitong mga mata. What are you doing here? Mahina at malat ang boses ito. Umupo siya sa tabi nito. Nabalitaan ko nangyari sa lola mo. Gusto kitang damayan. Salamat. Pero hindi mo naman kailangang umuwi pat i-cancel ang mga schedules mo para lang damayan ako. Hindi mo naman obligasyon. Hinaplos niya ang braso nitong nalalamig. Car, alam ko. I just want to… Pagak itong natawa. I just assume things. Baka naman hindi talaga akong dinadabayan mo. Si Crisander, di ba? Masaya ako para sa inyong dalawa. Tumayo ka na riyan. Hinila niya ito para makatayo saka inalalayan patungo sa kama nito. Come on, don't be like that, Oscar. Nandito ako para sa'yo, walang iba. Alam ko mahal na mahal mo ang lolo mo at masakit para sa'yo na mawala siya. Paano mga na-miss mong trabaho, Mawa? Napailing siya habang kinukuha ito ng pamalit na damit. Hindi naman mahalaga yun, Oscar. Kaya ko pa naman humanap ulit ng iba pang project. At saka I did plan na rin naman na mag-focus na lang sa business para hindi na laging umaalis ang bansa. Good for you. Come on, change your clothes. Hinihintay ka ng lolo mo sa ibaba. Baka magtampo yun dahil hindi mo man lang siya binabantayan. Mabuti na lang at kahit papano ay nagpatianod ito sa kanya. Sabay silang bumaba at sumilip sa ataul ni Luke Guanson. Alam mo bang, bukod kina mom and dad, si Lolo Luke ang tumanggap sa akin despite the fact that I'm adopted. He's always showering me with gifts, clothes, and toys. Lalo na nung nagpakasal ng parents ko. Lagi niya akong kasama sa lahat ng lakad niya. Minsan, mamimingwit kami sa ilog, makongolekta ng mga kahoy para sa bonfire, mga ganong banding. Anito habang marang hinahaplos ang salamin ng ataula. Lagi niyang ipinapaalala sa akin na Guanson ako at hindi basta kung sino lang. Hinaplos niya ang likod ni Oscar. Nasa maayos na siyang kalagayan ngayon kasama na si Papa God. Ipanatag mong kalooban mo. Isipin mo na lang na lagi lang siya nakabantay sa'yo sa araw-araw mong buhay. Hanggang sa matapos ang burol at mailibing ang lolo ni Oscar, ay lagi siya nitong kasama. At ngayon ay ang araw ng alis niya. Hindi na siya nakapagpaalam sa lalaki dahil umalis ito. Mukhang iniiwasan siya. Kasabay niya sa biyahe si Chris. Wala ka pang laban, Chris? Umiling ito. Wala, di ba? Dahil binigwasan ko yung mayabang at manyakasan ng hara sa therapist ko. Tutulong na lang muna ako sa paghanap ko kay Kuya Oli. Baka naging sereno na yun. I'll ask my lolo rin for assistance para makatulong. Natapos lang ng ganoon ang ilang linggong pagkikita nila ni Oscar. After almost a year, muli sila nakita. Mas maayos na si Oscar habang siya naman ay nakafocus na sa negosyo. Sinamahan ng lalaki si Tita Clementine para magpasalon at eksaktong naroon siya sa branch na yon.
Hi. Bati ni Maureen sa lalaki. Tumango ito. Hi, kamusta? Ayos naman. Kakatuwang hindi awkward ang paghaharap nilang dalawa. Ikaw, kumusta? Balita ko, nanalo ka na naman as governor ah. Mahal na mahal ka talaga ng mga tao sa probinsya. Yung serbisyo ko, Nangingiting anito. hindi ka na nagpatuloy sa career mo? Umiling siya. Mas nag-focus ako sa business. Lumalaki na eh. At saka may ibang business na rin ako, coffee shop. Congratulations. Yeah, thank you. Natahimik silang dalawa. Si, You. Ilan sandali ay sabay sila nagsalita at sabay rin na huminto. Natatawang ibinasiwa si Mauri ng kamay. Go on, ikaw muna. no, you go first. Mabuti at nasamahan mo si Tita Clementine, no? Hindi ka busy? May meeting rin ako dito kaya sumabay si Mami at saka nagpasama na rin. Ginawa akong driver. Typical Tita Clementine, no? That was the start of their new beginnings. Sa bawat importanteng lakad at meetings ni Oscar sa syudad, ay hindi nakakalimutan dumaan sa salon niya o di kaya ay sa coffee shop. Tulad lang din noong una nilang simula, may mga dala itong bulaklak, regalo at arrowroot cookies. Good evening. Oscar, napadaan ka. Gabi na ah. Hindi ka pa bumabalik ng probinsya? Nagsasara na siya ng coffee shop nang dumaan ito, may hawak na paper bag. Dumaan muna ako bago bumiyahe pabalik. Iniabot ng binata ang hawak nitong paper bag sa kanya. Here, may pasalubong ako. Salamat. Hindi naman kailangan na kada luluwas ka dapat may ganito. Tumango ito. Noted. Pauwi ka na? Hatid na kita, Mau. May sasakyan kasi akong dala, car. Kung sasabay ako, wala naman akong sasakyan papasok bukas sa trabaho. Sa salon ako bukas eh. Ipapadrive ko sa isa sa bodyguards ko. Convoy sa atin. Wala talaga siyang lusot kapag ito ang kausap niya. Pumayag siya na magpahatid sa unit niya. At habang nasa biyahe ito pa uwi ng probinsya, ay kausap naman niya sa phone. Nasa barko ka na, car? Patulog ka muna dahil may trabaho ka yata bukas. Marami raw kasi itong meeting na kailangang attendan. May mga problema raw kasi na inilalapit ang mga tao tungkol sa mga ospital at ilang facility. Patulog ka, Oscar. Hindi ako inaantok. Isa pa, hindi naman ako sanay na matulog kapag nasa biyahe. Ikaw ang bahala. Siya naman ay nakahiga na sa kama. Handa na matulog kaso'y kausap pa nga ang binata. Baka inaantok ka na. Sleep, Mau. I will call you tomorrow. Baka mapuyat ka. Sukat sa sinabi ni Oscar ay napahikab siya. Ay, inaantok na nga. Good night, Mau. Muli sila nagkaunawaan sa pagkakataong yon. Nang yayain siya ng binatang magpakasal, ay pumayag na siya. Really? You said yes? Of course, I did promise you, right? Na kapag pinagbigyan tayo ng tadhana at makita ulit tayo, tayo talaga. Isa pa, nagbago ka na naman eh. Halos magtatalon ito sa tuwa. Namamasa ang mga mata pero malawak ang ngiti. Thank you, Maureen. I love you so much. Agad din ay inasikaso nilang dalawang kasal. At matapos ang 2 buwan, ay heto, magkaharap na sila sa Immaculate Conception Cathedral Parish sa Buac. Doon nila napiling ikasal dahil bukod sa magandang simbahan na gawa sa material na adobe stone at wrapped terracotta, nagsisilbi rin yung mahalagang bahagi ng kasaysayan. Ay, Maureen Cañaveral, take you Oscar Guanzon to be my wedded husband, to have and to hold, from this forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health. I promise to love and cherish you, till death do us part. She said the vow sincerely, tears streaming down her face while staring at him lovingly. Matapos siya ay ito naman ang nangako, hanggang sa matapos ang kasal at sabihin ng officiant na, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. I love you, Mrs. Guanzon. Kaya lang ay hindi naman sila nakapag-honeymoon dahil agad-agad na tinawag ng tungkulin sa bayan si Oscar. Kaya heto at simangot ito at umuungot sa kanya. May sarili ng bahay si Oscar. Ipinatayo raw nito noong nagkahiwalay sila para pagbalik niya ay may sarili na raw silang tutuluyan. Ilang araw ka lang naman doon, Oscar. Para kang batang nagmamaktol dyan.
Ituloy na lang natin ang honeymoon kapag free ka na. May convention meeting ito na kailangan daluhan. 3 araw yon kasama mga kapwa nito politiko. Bakit naman kasi nasakto pa sa kasal natin at sa honeymoon? Nananadya yata sila eh. Dapat umalis na rin tayo agad pagkatapos ng kasal natin, Mau. Sabi ko naman sa'yo eh. 3 araw na kasi nakalipas simula nung ikasal sila ni Oscar. Marami pa silang inasikaso kaya hindi agad sila nakaalis para sa honeymoon. At kung kailan namang nakaschedule ng alis sila, ay saka biglang may importante itong pupuntahan kaya grabe kong magmaktol. Para kang bata, Oscar. Ayusin mo na yung gamit mo at matulog. Maaga ka mabiyahe bukas. Let's do some exercise muna. Nakangising anito saka siya hinila sa kama. Dito na lang tayo mag-honeymoon. Pumigla si Maureen. Para kang baliw, Oscar. Tili niya. Tatanghaliin ka bukas, isa. Hindi yan. Itinulak niya ito paalis sa ibabaw. Stop, Oscar, para tong baliw. Saka na sa honeymoon natin para naman mas special. Mapapagalitan ka pa kapag nalit ka bukas. Mabuti naman at sumang-ayon din ito. Kinabukasan ay maaga nga itong bumiyahe. Siya naman ay nanatili muna sa probinsya. Nasa bahay lang siya pero bumibisita naman si Mommy Clementine at ang mga kapatid nito. Si Chris at Cairo nga ay halos doon na tumira. Mahiya kayo, Crisander, Cairo! Hiyaw ni Mommy Clementine sa 2 anak na naabutan nitong naghahalongkat ng pagkain sa ref. Pagagalitan kayo ng kuya niyo, kayo talagang 2. Hayaan niyo na, Mi. Anya sa ginang. Okay lang po. Konsumidong lumingon ito sa kanya. Nako, kayo namimihasa mga yan. Kita mo, mamaya pati si Chendrick ay nandito na rin. Kung nandito si Osiris, baka narito rin yun. Mabuti na lang at nasa Batangas si Oliver at ang asawa niya. Ate Mau, pasyal tayo sa Luzon, Datum. Ayos sa kanya ni Cairo. May hawak itong cheese at pinapapak. Abang wala si kuya, ipapasyal muna kita. Wala ngang ginawa ang mga kapatid ni Oscar kundi ang iikot siya sa buong probinsya. Masaya siya. Masaya na siya. Sobrang swerte niya na mapunta sa mga in-laws na totoong kapatid ang turing sa kanya. Tapos ang 3 araw ay natuloy din ang honeymoon na pinakahihintay nila ni Oscar at makalipas ang ilang taon. Maureen, ikaw nga sumaway dyan sa batang yan. Gigil na ni Oscar. Kanina pa niya sinasaway ang 2 anak at talagang hindi siya pinapakinggan ng 2. TJ, PJ! At tinawag lang ang asawa niyang pangalan ng mga ito ay agad na nag-behave. Kasalukuyan silang nasa picnic sa Pulang Lupa. Linggo yon at pagkatapos silang magsimba ay doon sila dumiretso. Bakit hindi natatakot sa akin ng mga bubwit na yan? Sinimangutan siya ng asawa na abala sa paghahain ng mga dala nilang pagkain. Kanino kasalanan ba? Inispoiled mo kasi, kaya yan. Pumwesto siya sa likuran ng asawa at yumakap. Ibinaon niya mukha sa leeg ni Maureen. Natatakot ako na baka magtampo sila sa akin at magtanim ng sama ng loob. Sus! Kinurot nito ang kanyang ilong at pinanggigilan. Napakadami mong arte. Natural lang na pagalitan at pangaralan ng mga bata, Oscar. Hindi sila matututo kung laging binibaby. Mauunawaan nila na pinapagalitan sila kapag malalaki na sila dahil para rin naman yun sa kanila. Mahal kita, Mawa. Ang random. Nakangiting anito pero sumagot din naman. I love you too, Congressman. Nung bata pa siya, hindi niya akalain na may pamilyang tatanggap sa kanya. Kontento na siyang nasa lansangan lang pero natuto siyang mangarap nung may humintong kotse sa tabi niya at abutan siya ng pagkain at pera. Si Mommy Clementine yun, kasama ang daddy niya. Hindi niya akalain na nang magpakasalan 2 ay tuluyan siyang aampunin. I'm so thankful that I have a family now. Maliban sa nagturing na pamilya sa akin, hindi ko akalain, Mau, na magkakaroon din ako ng sariling pamilya. Magkayakap sila nakahiga sa mat na nakalatag sa damuhan. Ang 2 bata ay nakatulog na dahil sa sobrang likot kanina. Oscar, ano ba yung mga sentiments mo? Wala lang. Sobrang thankful lang talaga. Sobrang saya ng puso ko ngayon, Mawa. Masaya rin ako tayo hanggang sa habang buhay, Oscar. Hapon na nang umuwi sila sa bahay. Kinarga na lang nilang mag-asawa ang mga anak dahil nakatulog na naman sa biyahe. Nagpatuloy ang buhay nilang pamilya. Mas lalo siya naging busy dahil laging nasa siyudad na ang kanyang trabaho. Hindi tulad ng governor siya na sa probinsya lang nakatutok. Luluwas ka, Mau? Tanong niya sa asawa isang umaga. Bibisitahin mo yung shop at salon? Hindi ba nagre-report ang tauhan mo?
Nagre-report naman pero baka kasi mapagalitan ako ni Daddy dahil halos hindi na ako nakakabisita. Alam mo naman si Daddy, sobrang hands-on nun sa business tapos nung napunta sa akin, napapabayaan. Hindi naman Pero sige, ako na munang bahala sa mga anak natin kapag nasa syudad ka. Tumawag ka kung may kailangan ka Nandito lang kami ng mga anak natin. Wala rin naman ako masyadong gagawin. Dito na muna ako sa bahay. Alright, thank you love. Salamat din sa pagmamahal, mahal ko. Basta, uuwi ka before Christmas, okay? Bilin niya. 1 linggo na lang kasi at magpapasko na. Oo naman, aayusin ko lang ang problema sa coffee shop dahil masyadong marami raw yatang customers na hindi malaman ng mga staff and crew kung paanong gagawin. Malawak siyang umiti. Hinaplos ang buhok ng asawa habang masuyo niya itong tinititigan. Congratulations on your business, baby. Sus! Kinabig niya ito para yakapin. Hinalikan sa sentido bago ibinaon ang mukha sa balikat ito. Nakakatuwa lang na ilang Pasko na lumipas sa magkasama tayo. At sana sa lahat ng Paskong dadaan sa buhay ko, kasama kita, Mawa. Of course, Oscar. Nangako tayo sa harap ng Diyos at sa harap ng mga taong mahal natin sa buhay, di ba? Magsasama tayo ng matagal na panahon. I promise. Iginalaw niya ang magkayakap nilang katawan na tila ba nagsasayaw. Naalala ko kislap special nung una tayo magkita. Matagal na panahon na pala nakalipas at ngayon ko lang maamin na nagawa ko. Mabilis itong kumalas sa yakap niya at masama siyang tinitigan. Ano? Anong ginawa mo, Oscar? Sinadya akong ikaw lang imbitahin. What? Nahihiya siyang tumango. Napapahawak pa sa batok at ramdam ang pamumula ng tainga. Yes, inimbita ko rin naman sila pero sa birthday party ko kinabukasan. Ikaw lang yung para sa Christmas celebration sa bahay. Hindi ito makapaniwalang namaywang at namamanghan tumingin sa kanya. Natatawa tuloy siya sa reaksyon nito. You silly! Hindi na niya napigilan at malakas na natawa. Sorry love, but I'm not really sorry for what I did. Sa kabilang banda ay hindi pa rin makapaniwala si Maureen sa ginawa ng asawa. Pero maganda naman ang naging resulta niyon dahil ito na sila ngayon. Mag-asawa na. Pagkalipas sa 1 linggo ay magdiriwang na naman sila ng Pasko kasamang kanilang mga anak. 5, 4, 3, 2, 1! Sabay-sabay nilang pagbibilang na mag-anak bago nagpakita at sumabog ang maliwanag na fireworks sa kalangitan. Merry Christmas! Merry Christmas, Mawa. Merry Christmas, mga bubuete. Hindi pinansin ng mga anak si Oscar kaya nakanguso itong lumingon sa kanya. Love. Niyakap niya ito. Merry Christmas, mahal ko. Hayaan mo na mga bata, kapag wala ng toyo mga yan, magiging clingy na naman sa'yo yan, manang-mana. To celebrate the Christmas, tulad ng dati na nilang ginagawa na pamilya, iniikot nila ang mga dekorasyon ng bawat bayan upang mamasyal at tignan ang nagagandahang mga pailaw. Hindi papahuli ang bawat bayan. Talagang lumiliwanag ang gabi ng lahat ng bumibisita at namamasyal. Pagsapit ng New Year, sa pamilya Canyaveral naman sila nag-celebrate. Ganoon ang ginagawa nila ni Oscar para hindi magdamdam ang bawat pamilya nila. Really, Mau, baby? And that New Year, a gift was given to them once again. Yes, love. I'm pregnant. Madadagdagan na ulit tayo. Yeah, thank you, Lord. TJ, PJ, magkakaroon na kayo ng baby sister. Tuwan-tuwan naghihiyaw ang kanyang asawa. Ibinabalita na sa mga kapatid at magulang nito na magkakaroon na sila ulit ng dagdag sa pamilya. Anong baby sister? Hindi pa sure, Oscar. 6 weeks pa lang tong tiyan ko. Malawak ang ngiti nito. Karga ng 2 anak at sinayaw-sayaw. Katulad ng ama ay naghihiyaw rin sa sobrang excitement. Sure na yan, magkakaroon na tayo ng mini Maureen. Maraming nangyari sa buhay nilang mag-asawa bago sila umabot sa kung anong meron sila ngayon. At lahat ng yon ay ipinagpapasalamat niya, masakit man o masaya. Dahil naging parte yon kung paano sila sinubok, kung paano sila nag-grow, at kung paano sila nagmahalan ni Oscar Guanzon. Ang importante, ano man ang pagdaanan nila, hawak kamay sila at hindi pinapabayaan ang isa't isa. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod, paalam!